Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Gregorio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Ang mundo, puno ng hiwaga at misteryo. May mga kakaibang nilalang na nabubuhay kasama ng mga ordinaryo. Ngunit hindi kayang makita ng normal na mga mata ng tao. Isa sa kwentong hindi maaalis sa isipan ng binatang si Gregorio. Ang ibinahaging kwento ng lola. Patungkol sa mga nilalang na minsan itong nakaengkwentro matagal ng panahon ang nakalilipas. Ayon sa lola, bata pa lamang ito noon nang may makilala siyang isang lalaki na nagngangalang Fernando. Ito ay may natatanging kakayahan na makakita ng mga nilalang na hindi nabibilang sa mundo ng mga mortal. Madalas siya nitong isinasama sa mga lugar kung saan may nananahan na mga elemento kagaya ng duwende, engkanto, kapre, tikbalang at iba pang mga nilalang na kahit na anong gawin ng lola ay hindi yon makita. Hindi kagaya ng nasisilayan ng kaibigan nitong si Fernando. Subalit isang pangyayari ang naging dahilan upang mabulag ang dalawang mata ng matanda. Mula ng araw na yon, hindi na muling nagkita pa ang lola ni Gregorio at si Fernando. Bigla na lamang naglaho ang buong pamilya nito sa bayan. At walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mga ito. Balik tayo sa kasalukuyan. Tirik na tirik ang araw na mga sandaling yun. Madalang ang ulap na makikita sa kalangitan. Kasalukuyang binabagtas ng magkaibigang sina Gregorio at Gina ang daan papunta sa isang resort. May kalayuan ito sa kinalakhan. Kaya mas napatagal ang biyahe. Dahil kailangan pa nilang magtanong-tanong sa mga tao sa lugar. Gregorio, matagal pa ba yung biyahe natin? Ihing-ihi na kasi ako. Kanina ko pa ito pinipigilan eh. Wika ni Gina sa nagmamanehong si Gregorio. Saglit itong napalingon sa kaibigan at saka bumalik ang tingin sa manibela. Tigilan mo muna. Wala pa ako nakikita na kahit anong gasoline station eh. Pero hindi ko na talaga kaya. Sasabog na yata yung pantog ko. Ihinto mo sa sasakyan. Diyan na lang ako iihi sa tabi. Ano? Gina, napabaliw ka na ba? Hindi ka naman lalaki para umihi sa kung saan-saan eh. Hindi ko na nga talaga mapigilan. At isa pa, wala naman ako nakikitang tao sa dinadaanan natin kanina pa. Parang liblib na yata yung lugar na to eh. Oo nga no. Wala nga din ako nakikita na kahit anong kabahayan eh. O siya, itatabi ko na muna itong kotse para makaihi ka na. Wika ni Gregorio. Kagad nitong inihinto ang kotse at nagmamadali namang lumabas si Gina upang makahanap ng mataas na damo na tatakip sa kanya. Nang makahanap, dali-dali itong umihi doon. Hindi nito alintana ang mga niknik na lumilipad sa paligid. Nang tuluyang makaihi, kagad itong bumalik ng sasakyan. Nakita niya ang kaibigang si Gregorio na nakatitig sa direksyon ng isang malaking puno. Uy, Gregorio, anong tinititigan mo dyan? Tanong ng dalaga.
Natauhan naman ito nang marinig ang boses ni Gina. Para kasing may nakita ako doon sa itaas ng puno na gumagalaw eh. Sinilip naman ni Gina ang sinasabi nito. Ngunit wala naman itong nakita na kahit ano. Wala naman eh. Baka ibon lang yun. Mabuti pa bumiyahe na tayo ulit. Malayo-layo pa yata yung resort na sinasabi ni Ivan sa atin. Kung bakit ba naman kasi doon pa napili mag-shoot para sa film eh. Libre kasi. Libre lang natin nakuha yung lugar eh. Sure tayo sa budget para sa production kaya kailangan nating humanap ng ibang paraan para mapagkasya yung pera hanggang sa matapos yung short film. Sana lang talaga. Malaki yung kitain ng team natin no? Para hindi ko na po problemahin yung pambayad ko sa renta sa mga susunod na buwan. Hayaan mo, Gina. Nabasa ko naman yung manuscript. Maganda yung kwento. Mukhang papatok naman sa masa. Sana nga. Naku, lalo ko nga gagalingan yung pag-arte mamaya pagdating natin sa resort. Yan, ganyan nga. O siya, tara na at baka malate pa tayo sa call time na 3 p.m. Muling bumiyahe ang magkaibigan papunta sa sinasabing resort. Habang nagmamaneho, hindi maiwasang antukin ni Gregorio. Tinulugan ito ni Gina kaya naman wala itong makausap upang manatiling gising. 2:00 na ng hapon na mga sandaling yun. Madalas itong antukin na mga ganitong oras. Maya-maya pa, hindi namamalayan ng binatang napapikit na pala. Dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa pagmamaneho. Naku! Ano ba naman yan, Gregorio? Anong nangyayari? Gina, babangga tayo! Tuluyang bumangga ang kotse nila sa isang malaking puno ng akasya. Malakas ang naging pagsalpok ng kotse. Ngunit laking pasasalamat nila Gregorio at Gina na buhay at konting galos lamang at mga pasa ang natamo nila. Masakit man ang katawan. Pinilit ng dalawa na makalabas ng sasakyan. Nang tuluyang makalabas ay kagad silang naghanap ng tulong. Ngunit ni isang tao o hayop man lang, wala silang nakita. Kagaya kanina, wala ring kabahayan sa lugar na yon. Mas lalo silang nakaramdam ng kaba nang mapansin nila ang malaking puno kung saan bumangga ang kotse. Gregorio, nahihilo lang ba ako o yan din yung puno na nakita natin kanina nung umihi ako? Tanong ni Gina. Napalingon ito sa mataas na damo na tumakip sa kanya. Habang umiihi at hindi siya maaaring magkamali dahil naroon pa rin ang itinapon na balat ng candy. Gregorio, hindi ako pwedeng magkamali. Yan talaga yung puno kanina. Hindi kaya naligaw na tayo? Muling tinitigan ni Gregorio ang puno at tama ang kaibigan. Ito din yung puno kanina kung saan may nakita ito. Hindi na lamang kinumpirma sa kaibigan na yon nga ang puno para hindi na madagdagan ang takot na nararamdaman. Hindi ko din alam eh. Sinusundan ko lang naman yung mapa kanina. Naku, ano nang gagawin natin, Gregorio? Wala na tayong sasakyan. Wika ni Gina. Naiiyak na lamang ito habang sinusubukang tumawag sa cellphone. Ngunit biglang nawala ng signal sa lugar sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa'y humangin ng malakas at dumampi sa kanilang mga ilong ang isang napakabahong amoy. Gina?
Yung ihi mo pa kanina yung naaamoy ko mapanghi ngayon? Ay nako Gregorio, nagbibiro pa sa oras na ganito. Amoy ihi ng kabayo yung amoy ng ihi ko? Pero oo nga no, bakit parang hindi naman amoy ng ihi ng tao yung naaamoy natin? Tanong ni Gina. Iginala ni Gregorio ang paningin hanggang sa mapatitig ito muli sa puno ng akasya. Nawala ang nararamdaman niyang pananakit ng katawan. Napalitan ito ng pangingilabot at pagtaas ng balahibo. Isang itim na figura ang nasa itaas ng puno at tila nakatitig lamang ito sa kanilang dalawa. Gina, kunin mo yung mga gamit natin sa sasakyan. Teka, bakit naman? Huwag mong sabihin, maglalakad tayo hanggang resort. Hindi. Hindi tayo maglalakad. Tatakbo tayo. Ano ang Hindi na natapos ni Gina ang sasabihin nang bigla itong hilahin ni Gregorio papunta sa sasakyan. Kinuha nila ang mga importanteng gamit nila, pati na rin ang susi ng kotse. Nagpasya na lamang si Gregorio na balikan na lamang ang sasakyan kapag nakahanap ng tutulong sa kanila. Base sa nakita ni Gregorio, ayaw na niyang magtagal pa sa lugar. Mas lalo lang silang mapapahamak kung doon pa sila maghihintay ng tulong. Bilisan mo, Gina. Dapat makalayo na tayo sa lugar na to. Ano ba, Gregorio? Mas ligtas nga tayo sa kotse. Anong ligtas doon? Ayaw nang umandar ng makina at isa pa. Hindi tayo pwedeng manatili pa roon. Meron nga ako nakita. Ano bang nakita mo? Tao ba? Di sana humingi tayo ng tulong. Naluloka ka na ba? Kung tao yung nakita mo, sa tingin mo tatakbo ko palayo? Kung hindi tao, ano bang nakita mo roon? Tikba lang. Tikba lang yung nakita ko. Kaya huwag ka na munang maraming reklamo at tumakbo ka lang ng mabilis. Pag-uusap ng dalawa. Sa halip na tumakbo ay tumigil sa kalagitnaan ng daan si Gina. Doon ito nagsimulang magubad ng suot nitong damit. Gina, ano ba sa tingin mo yung ginagawa mo? Ngayon ka pa talaga naghubad? Pwede bang sa resort mo na lang gawin yan? Naalala ko lang bigla yung isang scene sa film natin nung nakaraan. Diba? Yung ginawa ng bida doon nung naligaw sila sa gubat. Dahil sa tikbalang nagubad sila ng damit. Kaya nga ito naguhubad ako ngayon. Ay naku, loka ka talaga. Nagubad sila doon. Pero para balik na rin lang yung mga damit nila para hindi maligaw. Utang na loob naman. Suotin mo na yung damit mo. O gusto mo, papaking ka ng mga lamok dyan. Ay, babalik na rin lang pala. Pasensya naman, nataranta lang. Ang sabi mo kasi may tikbalang Isinuot muli ni Gina ang mga damit. Ngunit lingid sa kalaman may mga matang nakamasid sa kanila. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming mga mata. Gina, bilisan mo. Lalo nang sumasama ang kutob ko sa lugar na ito. Wika ni Gregorio. Tuluyang nakalayo sa lugar ang dalawa. Bit-bit ang mga gamit ay naganap sila ng tulong sa paligid. Parehas na silang pawisan. Ngunit hindi nila yon inintindi pa dahil 3:00 na ng hapon. Kailangan na nilang makarating sa resort bago kumagat ang dilim. Nang makaramdam ng pagod ay napagkasunduan nila na magpahinga muna.
Naupo ang mga ito sa putol na katawan ng isang puno. Habang nagpapahinga, napansin ni Gina ang katabing puno ng makopa. Hitik ang puno sa bunga kaya naman nagpa siya itong kumuha upang kainin. Hoy Gina, huwag kang basta pumitas ng hindi nagpapaalam. Baka magalit sa iyo yung may-ari niyan. Ha? Sino namang magmamay-ari dito sa puno na to? Multo? Mga elemento, Gina. Nasa gitna tayo ng kagubatan. Hindi natin alam kung anong mga nilalang yung kasama natin dito. Ay sus, dalawa lang naman yung kukunin kong bunga. Tig-isa tayo. Nagugutom na rin kasi ako eh. Nakakapagod kayang... Hindi na ituloy ni Gina ang sasabihin. Kagad namang napalingon si Gregorio sa kaibigan. Sa hindi inaasahang pangyayari, aksidente itong nadulas ng lumundag para abutin ang bunga. Sa kanyang pagbagsak, gumulong ito sa pababang lupa at ngayon ay nasa dulo na ng bangin. Mabuti na lamang, nakakapit ito sa isang maliit na ugat ng puno sa gilid. Naku po, Gina! Gregorio, tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Teka lang, maghanap ako ng pwedeng tali na makakapitan mo. Huwag ka munang gagalaw ha. Dali-dali itong naghanap sa paligid nang maaaring magamit upang matulungan ang kaibigan. Nakita nito ang isang baging na nakapulupot sa puno ng makopa. Hindi makapal ang baging ngunit mukha naman itong matibay. Hinila niya ito hanggang sa makuha ng sapat na haba para umabot kay Gina. Nang tuluyan na niyang mahila ang baging, dali-dali niya itong hinagis sa kaibigan. Kumapit ka sa baging na mabuti. Hihilahin kita pataas. Napaiyak na lamang ang dalaga. Kumapit ito sa baging. Hanggat sa maaari ay iniiwasan itong tumingin sa ibaba para hindi na madagdagan pa ang takot at kabang nararamdaman. Samantala, malapit nang magsugat ang mga kamay ni Gregorio sa paghila sa kaibigan. Nag-iisa lamang ito. Walang katulong sa pagliligtas. Kaya naman buong puwersa niyang hinila ang baging. Subalit kasabay ng paghila nito, ay siya ding pagkabigtas ng hibla ng baging. Sabay na gumulong pababa ng bangin sina Gregorio at Gina. Wala na silang nagawa pa. Sabay na bumagsak ang kanilang mga katawan sa malamig na lupa. Gina! Aray ko! Yung tagiliran ko! Hindi makabangon si Gregorio upang lapitan ang kaibigan na ngayoy duguan dahil sa sugat sa kanang tagiliran. Kinapa niya ang sarili para tignan kung may mga sugat man ito. Mabuti na lamang ay walang nakapa na dugo o sugat man lang. Kung gaano siya kapalad, gano'n naman ang kabaliktaran ng kaibigan na si Gina. Nagtamo ito ng mga galos, sugat sa iba't ibang parte ng katawan, at ang malala ay nabalian pa ito ng braso. Gregorio, gusto ko nang umuwi. Umuwi na tayo. Ayoko na rito. Wika ni Gina habang wala pa rin tigil sa pag-iyak dahil sa sakit at takot na nararamdaman. Kagad namang niyakap ni Gregorio ang kaibigan. Hayaan mo, Gina. Makakalabas tayo rito. Makakaalis din tayo sa lugar na to. Iginala ni Gregorio ang paningin. Mula sa kinaroroonan nila, matatanaw ang liwanag na nagmumula sa itaas. Pinunasan ni Gregorio ang luha at sinubukang tumayo.
para makahanap ng paraan. Isinandal niya sa isang puno ang nanghihinang si Gina. Tinalian ng sugat nito gamit ang pinunit na tela mula sa suot na damit. Habang inaayos ang pagkakasandal ng kaibigan, isang pares ng mapupulang mga mata ang naaninag ni Gregorio sa hindi kalayuan sa pwesto. Tila kanina pa itong nagmamanman sa lahat ng ginagawa. Tumindig ang balahibo sa katawan ng binata. Muli ay naamoy na naman nila ang ihi ng kabayo. Tumahalo ang halimuyak nito sa hangin sa paligid. Teka, nandito na naman yung tikbalang ah. Magsasalita pa sana si Gina nang takpa ni Gregorio ang bibig nito. Nakita niya na unti-unting lumalapit ang pulang mga mata sa kanila. Nagyakapan ang dalawa dahil sa takot na nararamdaman. Pinigilan nila ang pag-iyak para hindi ito marinig ng tikbalang. Nang malapit na sa kanilang harapan ng nilalang, biglang nawala ang pares ng pulang mga mata. Mula sa direksyon nito kanina, nagpalinga-linga ang dalawa. Ngunit bigla na lamang itong lumitaw sa harapan. Kaya naman sabay silang napasigaw sa takot. Ang ulo nito ay kabayo na may mapupulang mga mata. Ang katawan naman, katulad ng isang normal na tao. Matikas at malaki ito na may hahalin tulad sa lalaki na may magandang katawan. Ang mga paa ay kapareha ng sa kabayo. Walang mga daliri at kuko. Akmang aatakihin na sila ng tikbalang nang may magsalita. Wag, kaibigan. Wag mong sasaktan ang aking mga panauhin. Tinig ng isang matanda. Isang liwanag mula sa kaliwang direksyon ang unti-unting papalapit sa kinaroroonan. Napansin ni Gregorio ang paglayo ng tikbalang kaya naman. Nakakuha ito ng pagkakataon upang tulungan na makatayo si Gina at pumunta sa pinanggagalingan ng liwanag. Napuno ng mga alitaptap ang lugar nang magpakita ang matandang lalaki. Nakasuot ito ng puting damit at may salakot sa ulo. Gamit ang tungkod na dala ng matanda, hinampas niya ang tikbalang na tila anak na pinapagalitan. Aray ko naman, tanda. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa kanila. Makipagkaibigan? Tinatakot mo sila. Akala mo ba hindi ko nakita yung ginawa mong pagliligaw sa kanila kanina? Nakikita na mata ko ang lahat ng galaw nyo dito sa guba. Wala kang maitatago sa akin. O siya, umalis ka na. Ako na ang bahala sa kanila. Wika ng matanda. Muling tumingin kina Gregorio at Gina ang tikbalang. Akmang lalapit pa sana ito nang muli siyang hampasin ng matanda. Mga iho-iha, pasensya na kayo sa kaibigan kong yon. Sadyang mahilig lang yun sa babae. Oo nga pala, nakalimutan kong magpakilala sa inyo. Tawagin nyo na lang akong Lolo Fernan. Hindi nakapagsalita si Gina dahil sa mga nasaksihan niya. Kaya naman kahit nangangatog pa rin ang mga tuhod dahil sa takot, naglakas loob si Gregorio na manghingi ng tulong sa matandang lalaki sa harapan. Maraming salamat po sa tulong niya. Lolo Fernan, kung hindi po kayo dumating, baka kung ano na pong ginawa sa amin ng tikbalang na yun eh. Hindi na po namin alam kung saan kami pupunta. Sugatan din po ang kaibigan ko. Kung pwede po sana, matulungan niyo po kami na makalabas sa lugar na ito. Parang awa niyo na po.
Wika ni Gregorio. Pinagmasda ng matanda ang magkaibigan. Kapwa nanghihina na ang mga ito. Mukhang pagod na dahil sa mga nangyari sa kanila. Napailing naman si Mang Fernan sa kalagayan ng dalawa. O sige, tutulungan ko kayo makalabas sa lugar na ito. Pero bago yon, gamutin muna natin ang mga sugat ng kaibigan mo, iho. Wika ni Lolo Fernan. Kagad namang rumehistro sa mukha ni Gregorio at Gina ang tuwa. Dahil sa sinabi ng matanda. Iniutos ni Mang Fernan na maupo muna sila sa ugat na malaking puno sa tabi upang makita ang mga sugat ni Gina. Mukhang malalim ang tinamumong sugat mula sa pagkahulog nyo sa bangin, Gina. Marami na rin ang nawalang dugo sa'yo. Nagkatinginan si Gregorio at Gina. Isang katanungan sa isipan ang bigla na lamang lumitaw. Alam nilang na mga oras na yon, may kakaiba sa matanda. Hindi ito ordinaryong tao lamang. Muling nanumbalik ang kaba na naramdaman dahil sa kaharap. Ngunit gayunpaman, hindi napigilan ng dalawa ang magtanong kung paano nalaman na matanda ang nangyari sa dalawa. Gayong hindi pa nila ito naikukwento. Lolo Fernan, paano niyo po nalaman na nahulog kami sa bangin? At paano niyo rin po nalaman yung pangalan ko? Wala po kami natatandaan na nagpakilala po kami sa inyo. Tanong ng magkaibigan. Ngunit hindi na ito sinagot ni Lolo Fernan. Sa halip, tumawa ito ng malakas na mas lalong dumagdag sa kabang nararamdaman ng magkaibigan. Matapos ang pagtawa nito, saka lamang niya sinagot ang tanong ng dalawa. Pasensya na kayo, iho, iha. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Nako ang tagabantay ng kagubatan na kinaroroonan nyo ngayon. Kaya naman nakikita ko ang lahat ng mga nangyayari sa lugar na ito. Nadinig ko rin ang pangalan nyo kanina. Habang nagmamasid ako, kaya naman hindi na kakailanganin na magpakilala pa sa akin. Wika ni Lolo Fernan. Isang alaala ang sumagi sa isipan ni Gregorio. Ito ang kwento ng lola tungkol sa mga tagabantay ng bundok. Hindi niya akalaing totoo pala ang mga ito. At ang isang patunay ay ang matandang lalaking kaharap nila ngayon. Isa kong ermitanyo. At gaya ng sinabi ko kanina, nakikita ko ang lahat ng nangyayari sa kagubatang ito. Hindi ko galing makialam sa mga ginagawa ng mga nilalang sa mga taong napapadpad dito. Pero may isang lambana na lumapit sa akin at sinabing tulungan ko raw kayo dahil gusto kayong kunin ni Siklab. Siklab? Yun po ba yung tikbalang kanina? Oo, siya nga. Siklab ang pangalan niya. Huwag kayong mag-alala dahil isa naman siyang kaibigan. Mabait naman talaga yun eh. Mahilig lang talaga sa magagandang babae. Lalo sa'yo, Gina. Marahil ay naakit sa'yo. Mahaba kasi ang buhok mo. Yon ang gustong gusto na mga nilalang nakagaya ni Siklab. Wika ni Lolo Fernan. Napahawak sa buhok si Gina. Bumulong ito kay Gregorio. Alam mo, kapag nakaalis na tayo sa lugar na to, ipaalala mo sa akin ha. Magpapagupit ako. Huwag mong kalimutang Gregorio ha. Wika ni Gina. Napatango naman si Gregorio bilang pagtugon. Saka bumaling kay Mang Fernan
na ngayoy napapalibutan ng mga alitaptap at lambana. Inutusan nitong paligiran ang dalawa. Unti-unting naghilom ang mga galos at sugat na natamo ng mga ito. Ngunit ang sugat sa tagiliran ni Gina talagang may kalaliman. Kaya napailing ng wala sa oras ang matanda. Nako, malalim ang isang sugat mo ah. Hindi kakayanin ng aking mga kaibigang lambana ang panggagamot dito. Mas makakabuti siguro kung madadala mo siya sa pinakamalapit na paggamotang Gregorio. Wika ni Mang Fernan. Umayos ito sa pagkakaupo. Ginamit ang tungkod na hawak upang mabilis na makatayo. Inayos ang salakot na suot at saka tumingin ng seryoso sa paligid. Maya-maya pa, sinakop na ng kadiliman ang lugar. Isang hindi maipaliwanag na lamig ang naramdaman nila. Nagsipulasan ang mga lambana at alitaptap, maging ang iba pang mga nilalang sa paligid. Hindi ito maganda. Mabuti pa umalis na kayo rito sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Nabagabag ang isipan ng dalawa sa sinabi ng matanda. Nagmamadali silang tumayo mula sa pagkakaupo sa malaking ugat ng puno. Lolo Fernan, ano po bang nangyayari? Natatakot na ako dito. Umalis na tayo, Gregorio. Mukhang nagalit ang mga nilalang na hindi ko kasundo sa ginawa kong paggamot sa inyo. Ang nais nila, hindi na kayo makalabas pa ng buhay sa kagubatang ito. Akala ko po ba, si Siklab lang yung gustong kumuha sa amin. Ito rin ang akala ko. Pero nakaabang na pala ang ibang nilalang sa inyo. Mukhang tinulungan nila si Siklab nang hindi nito nalalaman. Kaya ganyan na lamang ang natamong sugat ni Gina. Si Gina ang gusto nila, Gregorio. Wika ng matanda. Walang magawa ang dalawa, kundi mapaiyak na lamang dahil sa sitwasyon. Hindi na nito malaman ang mararamdaman. Bagamat naghilom ang ilan sa mga sugat niya, hindi pa rin maialis ang pagod at kawalang pag-asa na nararamdaman. Marami na din kasi ang nawalang dugo sa kanya, kaya naman halos manghina na rin ang katawan. Ano na pong gagawin natin, Tatang? Sumunod kayo sa akin at ilalabas ko kayo rito sa lugar na ito. Tugon ng matanda. Tumitig sa kanila ng malalim. Ipangako niyo sa aking dalawa na sa akin lamang kayo makikinig. Kung maaari, huwag kayong lilingon kapag may narinig kayong tumawag sa pangalan niyo. Kung hindi, hindi na kayo makakabalik pa sa mundo niyo. Oras na lumingon kayo sa mga tawag nila. Babala ni Mang Fernan. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ng kamay ni Gregorio at Gina sa isa't isa. Wala ni isa sa kanila ang gustong bumitaw, habang binabagtas ang daan palabas ng nakakatakot na gubat na yun. Sa paglipas ng oras na naroon sila, mas lalong dumidilim ang paligid kahit alam nilang hindi pa naman tuluyang nagtatago ang haring araw sa dakong kanluran. Sa kabilang banda naman, nakasunod pa rin ang mga mata sa kanila. Simula pa noong una, si Gina na ang target ni Siklab at ng iba pa. Hindi may tatanggi na may angking ganda si Gina. Makinis ang muka, maputi at balingkinitan. May mahaba itong buhok na umaabot hanggang sa bewang, na siyang gusto ng mga nilalang sa mga babaeng mortal na katulad ni Gina. Bukod dito,
Hindi sinasadyang lumabag ng dalaga sa batas ng mga tao at mga elemento. Ito ay ang pag-ihi sa teritoryo at ang pagkuha ng bunga mula sa puno ng hindi man lamang nagpapaalam. Marami itong nagawa na hindi dapat. Kaya naman nagkasundo ang mga nilalang. Naturuan ito ng leksyon bago tuluyang kunin bilang kabayaran sa mga nagawa niya. Hanggang sa hindi nagtagal, nangyari na nga ang sinasabi ng matanda. Nagsimula ng makarinig ng kung ano-anong boses ang dalawang magkaibigan. Mula sa boses na kahali-hali na hanggang sa nakakatakot na boses ng mga nilalang. Gina, sumama ka sa amin. Maraming masasarap na pagkain sa tahanan namin. Hindi ka magugutom doon. Halika, Gina! Halika, Gina. Marami ang nadidinig ng dalaga. Pinipilit niyang hindi lumingon. Kahit tila boses na ng mga mahal sa buhay ang ginagaya ng mga ito. Subalit ng isang boses ang nakapukaw ng kanyang atensyon at damdamin. Hindi na napigilan pa nito ang sarili. Gina anak, ako ito, ang mama mo. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan kaya sumama ka na sa akin. Wika ng nilalang. Hindi na napigilan ni Gina ang sarili. Dali-dali itong napalingon sa pinanggagalingan ng boses ng ina na matagal nang namayapa. Noon pa man ay sabik na ito sa aruga ng isang ina. Dahil 5 taong gulang pa lamang si Gina nang mamatay ang ina sa sakit na kanser. Kasabay ng paglingon ni Gina, ang syaring paglabas sa dilim ng isang itim na kamay na may mahabang kuko upang kunin ang dalaga. Gina! Sigaw ni Gregorio habang mahigpit pang hawak ang kamay ng dalaga. Habang ang kalahati ng katawan nito nilalamon na ng kadiliman. Alam niyang hindi siya maaaring lumingon. Kaya ang tanging magagawa niya ng mga sandaling yun ay hawakan na mahigpit ang kamay ng kaibigan. Lolo Fernan, tulungan niyo po kami. Nilingon siya ng matanda. Napailing na lamang ito sa kawalan. Binalaan na kita at ang kaibigan mo. Patawad. Ngunit wala na akong magagawa sa kalagayan ni Gina. Wala akong kapangyarihan upang bawiin siya. At ang tanging ko lamang magagawa ay proteksyonan at pangalagaan ng lugar na ito. Hindi ho. Tulungan niyo ho siya. Maawa po kayo sa amin. Napahagulgol na ang binata. Habang hawak pa din ang kamay ng kaibigan na ngayon ay unti-unti nang nawawala. Hindi. Gina! Wika ni Gregorio. Nang tuluyan ng hindi madama ng binata ang mga kamay nito. Napaluhod na lamang si Gregorio. Wala man lamang itong nagawa para sa kaibigan. Patawad, Gregorio. Ang mga nilalang na kumuha kay Gina, naiiba sa kagaya ni Siklaba. Ang mga kagaya nila ay hindi ko kayang kalabanin. Alam kong nasasaktan ka pa sa mga pangyayari. Ngunit isipin mo ang sarili mo, Gregorio. Kailangan mo nang makalabas sa lugar na ito. Dahil hindi ligtas dito. Wika ni Lolo Fernan. Napakuyom ang kamao ni Gregorio at matapang itong tumayo. Pinunasan ang mga luhang naglalandas sa kanyang mga pisngi. Kahit nasasakta ng mga sandaling yun, isinentabi niya muna ito upang maisalba ang sarili sa nagbabadyang panganib sa kanyang buhay.
Tama po kayo, Lolo Fernan. Kailangan ko pa pong mabuhay. Muli niyo pong ituro sa akin ang daan. Wika ni Gregorio. Tumango na lamang si Mang Fernan at hindi na nagsalita pa. Gustuhin mang lingunin ni Gregorio ang lugar kung saan nawala ang kaibigan. Hindi nito magagawa. Bumulong na lamang siya mula sa kawalan, kasabay ng muling pagtulo ng luha. Paalam, Gina. Hindi kita malilimutan. Wika ni Gregorio. Ilang minuto pa ay may naaninag itong liwanag mula sa dulo ng daan. Indikasyon na malapit na siyang makalabas sa lugar. Hindi mapigilan ng binata na makaramdam ng tuwa dahil sa nakita. Gregorio, malapit na tayo sa labasan. Ikaw na lamang ang magpatuloy papunta roon. Dahil hindi ako maaaring lumabas ng kagubatang ito. Bakit naman po? Sumama na po kayo sa akin. Isa kong ermitanyo, iho. At pinili ko ang buhay na ito. Ang pangalagaan ng kagubatang ito ang una kong misyon sa mundo. At isa pa, bulag na ako. Hindi na uubra ang mga mata ko sa mundo nyo. Ha? Bulag po kayo? Pero paano po kayo nakakakita na parang normal? Naituro niyo pa nga po sa akin yung daan eh. Bulag ako sa mundo lamang ng mga tao. Pero sa lugar na ito, nakakakita ko. Binigyan ako ng kakayahan na muling makakita ng isang engkantada. Kapalit ng pananatili ko sa lugar na ito. Pag-uusap ng dalawa. Hinawakan ni Gregorio ang kamay na matanda. Pangako, habang buhay ko pong tatanawing utang na loob ang ginawa niyo pong pagtulong sa akin at sa kaibigan ko. Kahit hindi ko na po siya kasama ngayon sa paglabas ko. Maraming salamat po, Lolo Fernan. Inilapat ni Lolo Fernan ang kamay nito sa ulo ng binata. Napangiti si Gregorio sa kanya at isang alaala ang naging dahilan ng biglaang pagluha nito. Lolo Fernan, bakit po kayo umiiyak? Napabuntong hininga ang matanda bago sagutin ang tanong ni Gregorio. Sige na, Gregorio. Kailangan mo lang lumakad. Hanggang sa muli nating pagkikita. Lumakad na si Lolo Fernan papunta sa likod ni Gregorio at meron itong ibinulong. Ikumusta mo na lang ako sa Lola Marita mo. Nagulat si Gregorio sa ibinulong nito. Magtatanong pa sana ngunit hindi na siya maaaring lumingon. Naramdaman niya lamang ang yabag ng paglakad nito palayo sa kinaroroonan. Isa lamang ang nasa isipan niya. Marahil si Lolo Fernan at ang Fernandong kaibigan ni Lola Marita ay iisa. Sumilay sa labi ng binata ang saya nang tuluyan itong marating ang dulo ng labasan. Sa kanyang paglabas, hindi na siya muling lumingon pa. Hindi na. Mapait man na trahedya ang nangyari sa kanya. Pinilit niyang magpakatatag para sa sarili. Ilang araw ang lumipas matapos yon. Sinubukan pa nilang hanapin ang kaibigan ngunit hindi na ito natagpuan. Maging ang sasakyan na ginamit ni isang bakas ay wala nang nakita. Alaman ni Gregorio na hindi na ito matatagpuan. Ngunit hindi ito nagsisisi at minabuti pa ring subukan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig.
Paalam.